effect. Verse 11 last, the counsel of the Lord standeth forever, the thoughts of His heart all generation. So kung yung mapansin po ang pinaka-ideya dito, ang pinaka-pinag-uusapan, ang salita ng Diyos. So kung nagsasalita ang Panginoon, papakinggan nyo sapagkat nagka-counseling siya. May ginagawa siyang mabuti sa atin. Pag sinabing nagka-counseling, ay yung kalagayan mong mabuti sa susunod o kaya pinagsasabihan ka na magiging mabuti ang buhay mo, kung makikinig tayo, okay. Pag hindi, doon tayo mapapahamak. So siguro dito ay pambagatan natin itong ay ang sinasabi o ang counseling ng Panginoon sa atin ayon sa verse 6 hanggang verse 11. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga natapos na gawain kanina sa Bible study na kahit napakainit at maraming istorbo, salamat na nakikinig pa rin po ang mga tao doon. Salamat din po sa pag-iingat sa bawat isa nakarating sa may mga pinuntahan pa po. Lord, alam namin lahat ng ginawa nyo, lahat ng sinabi nyo sa iyong salita, lahat ng sinabi nyo sa Biblia, kung aming susundin ito, ang kapalit ito ay kabutihan sa amin. Pero kung kami po ay magmamatigas, alam namin kung bakit kayo nangungusap, nagka-counseling sa amin, na ang sabi nyo sa Biblia, na doon sa maraming sinabing mabuti, ay makakabuti sa isang taong nakikinig. Pero kung hindi siya dito makikinig, ay mapapahamak siya. Salamat Panginoon sa gabi ito, nasa kabila na may mga event kami, ang iba naming kapatid ay wala, may mga dinaluhan din, at ang mga iba naming kabataan ay nasa camp, patuloy mo kami pagpalain, ingatan. Lord, kayo po manguna, Banal na Espiritu aming Diyos, kayo po mangusap sa puso ng nakikinig, maging sa magkapagsalita, wala siyang kakayahan, Panginoon, kayo po magbigay kapangyarihan sa salita, nabubuksan upang maihayag ang kapangyarihan mo. Salamat sa pagmamahal mo, sa pag-iingat mo, at sa lahat ng ginawa mo sa amin. Panginoon, tulungan mo kami masuklian po ang ginawa mo sa aming buhay. Hindi namin makita ang aming mga kahinaan, ang aming mga laman, kundi makita namin ang iyong plano, ang iyong counseling, kung bakit sinabi mo na ang iyong salita ay makapangyarihan. Maraming salamat po sa gabi ito. Banal na Espiritu, kayo po manguna, mag-lead, mag-teach, mag-guide sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much po. Okay. So kung atin pong naalala nung last Wednesday, yung mga nandito, ano po ang lesson natin na ang nakapaloob doon ay ang rason kung bakit daw tayo matatagal na tayong Kristiyano, di pa rin natin alam kung paano magsamba o magbigay ng bagong awit. Kaya nabanggit ko nung nakaraan, natatandaan ko pa yun sa aking eskwelahan. Sa Bicol, bagong awit kagurangnan. Ang idinudulot na nyamo sa imo po. Yun yung sabi sa Bicol. So, ibig sabihin kapag tayo pala magsasamba, ay bagong awit o bagong pagsamba sa Panginoon na ang puso natin nakadikit, naka-correct, naka-inline, o naka-tune in sa Panginoon. At saan ba natin yun makukuha? Tatlong naman yung binanggit natin nakaraan. Saan tayo makakakuha ng bagong awit? Una po ay naalala niyo pa ni Merkules? Wala na nakaalala. Saan tayo makakakuha ng bagong awit o bagong pagsamba, bagong pagpuri, bagong pagpapasalamat sa Diyos? Saan po natin makikita yon? Sa Kanyang, from His Word. Okay. Pangalawa, saan tayo makakakuha ng mga bagong pagpupuri, pagpapasalamat, pagdadakila sa ginawa ng Diyos sa buhay natin? From His Work. Okay, ang pangatlo, alam na natin, doon tayo makakuha nito sa bagong paglakad natin sa Panginoon. Na nung tayo nakakilala sa Diyos, nabasa natin ang salita, ay doon tayo lalakad ng maayos. Kung ano ang nabauntindihan natin at nababasa, yun naman ang lakad natin. Hindi yung nagsasalita tayo pero taliwas ang ating lakad. Ano po? Pero mayroon pa tayo makukuha doon sa verse 4. Pakilabas na ang verse 4 at verse 5 kung pwede. Ano po? Mayroon pa tayo makikita dyan bago tayo magpatuloy sa ating bagong lesson. May makikita pa tayo doon na ang salita pala ng Diyos ay ano daw ito sa verse 4. Okay, may dalawa po dyan na W tayo makikita kung inyong titingnan. Verse 4. Ang salita ng Diyos ay, sabi ng verse 4, okay, ang salita ng Diyos ay tama. Okay. So, kung ito'y tama, bakit hindi nila ginagawa? Bakit nila sinusunod? Pero sabi ng Panginoon ko, Diyos ko, ang salita ng Diyos tama. Bakit taliwas ang ating ginagawa? Dahil po yan sa ating kahinaan, sa ating mga kasalanan, sa ating mga desire, sa ating mga lahat. Kaya ang Diyos po ay
tahimik lang, mabuti lang ang Diyos, mabait. Okay? Sa verse 4 pa rin po, ano daw po ang salita o ang mga ginawa ng Diyos maliban na ito ay totoo? Ano daw ito? Okay? Ang mga maliban na ito ay right, ang Word of God, itong mga gawa niya ay tama o true. Di ba? Yung kanyang works. So, dalawang W makita natin yun. Ang pangatlong W dyan ay nasa verse 5. Tingnan niyo po ang verse 5. Okay, sabi ng verse 5, kagal magsipat. He loveth righteousness and judgment, and the earth is full of goodness of the Lord. Anong W kaya ang mailalagay nyo bilang ito ay kaisipan, gawa, o mga nasa isip at nasa desire ng Panginoon? Ang kanyang mga pamamaraan, God's way. With judgment, ito ay good judgment, at ito kanyang pamamaraan ay righteous. Sabi doon, okay, that the earth is full of goodness, righteousness, and judgment of the Lord. So yun po ang pangatlong W yan. So yun po ang makita natin. Minsan, ikwento nyo sa isang tao, ang isang verse na yan, verse 4, ang dami nyo pala makikita. Ano po? Kaya at least pinapakita ko sa inyo ito, na nakita ko rin, okay pala yun, marami pala yung, sa isang verse, maraming palaman. Ano? So dito na tayo magsisimula sa ating verse 6 and 7. So, number 1 na ating titingnan dito, kung mapansin natin ang pagkasabi niya dyan sa verse, sana yung aking Psalms lumilipat. Okay, 30. Yan. Verse 6 and 7. Sabi ng verse 6, by the word of the Lord were the heavens made, and all the host of them by the breath of His mouth. So, iisa lang ang ibig sabihin, di ba? Sabi niya, by the word of the Lord, nung nagsalita ang Diyos, ay nagawa ang langit at pagkatapos ang mga nakapalaman dito. Ano po? At sa kanyang paghinga, God breath, Theopneustos, ano po, of His mouth, so nanggaling yung lahat doon. Nagsabi baga siya, let there be light. Let there be. No, panong mga ganun po niyang pagsalita ay nabuo ito. Kaya dito po, sa una nating titin, verse 6 and 7, doon natin makikita the greatness of God, ang kanyang expression of His creation and His counsel. Bakit counsel po ang ginamit natin dito? Kasi yung kanyang bibig, kanyang pagsasalita ang ginagamit. Pag nagka-counsel baga, pinangangaralan o kaya pinagsasabihan, that is a counseling. Ano po? Ang Diyos po ay nagsalita. So parang nagka-counsel siya dito. Ano po? The Word of God, His counsel runs the whole universe. Nagsabi siya, magkaroon ng bituin, magkaroon ng permanent. So, nagsasalita siya doon sa mga bagay na ito. Okay? Paano ang Diyos nag-create doon sa Genesis 1:1? May lumalabas sa YouTube, hindi daw in the beginning ang umpisa nagsalita ng Old Testament. Bahala na nga sila dyan. Basta yung Bible, makapangyarihan ito. Kung ano-anong hinahalongkat nilang, hindi na nga isinama doon dahil naman kailangan, ginahanggalongkat nila at ibigay. So sabi doon sa Genesis 1, paano ang Diyos naglalang doon, di ba? In the beginning, God, di ba? Sabi niya, let there be light. Sa kanyang pagsasalita, sa kanyang pagka-counseling, ano po, nangyari. And there was light. Okay, so, dito po nagpapakita na ang kanyang kapangyarihan ng kanyang salita. Sabi niya, magkaroon ng liwanag, magkaroon ng pagitan ng liwanag at ng dilim. Ang kapangyarihan salita niya rito, ito yung pag-isipan natin, ano po, sige lang tayo, simba, pray. Pero minsan yung kanyang salita, parang di natin ito na napapasalamatan ng Diyos. Lord, salamat sa iyong sinabi. Salamat sa counseling mo sa mundo. Salamat sa pagsalita mo, nagkaroon ng ilaw, nagkaroon ng liwanag, nagkaroon ng bundok. Salamat sa pagsasalita mo na kami ay naging tao dahil kami ay nakatira doon sa mundong iyong ginawa. Ano po? Di ba natin alam, mga kapatid, isa pa itong okay, na sa buong mundo, ano po, nang ginawa ng Diyos ang buong mundo ito, ang universe, ano po, ay ang salita niya lang po dito ang nagbubuo. Siya ang humahawak dito sa kanyang ito. Nung binuo niya ito, magkaroon ng liwanag, magkaroon ng kabundukan. Ang cosmic, hindi yung, kumbaga yung buwan at saka yung mga bituin at araw, hindi nagbabanggaan. Dahil sa salita ng Diyos di ba? Nung nilalang ng Diyos ito, hindi ito sabay-sabay na, magtabi-tabi kayo, hindi. Kundi nung nilalang niya ito,
ayon sa kanyang kalooban, sa kanyang kapangyarihan ng kaisipan, na ito ay nilalang niya na mayroong guidance ang kanyang salita. Sapagkat bakit po? Kung mapansin nyo doon sa creation, bakit magkahiwalay ang liwanag at gabi? Hindi pwede magsama yun eh. At lalo na po sa New Testament naman sabi ng Biblia na hindi pwede magsama ang kadiliman at ang liwanag. Kaya nga, andyan na yan eh. Huwag na tayo magsisihan. Pagka minsan nagkakaroon ng problem ang isang family dahil doon sa pagpapasok ng dilim sa liwanag. Okay? Nandyan na nga, again, okay? Kalimutan na natin yon. Ang gawin na natin ngayon, dahil nandyan na tayo sa kalagayan ganyan, nag-aani tayo ng palo doon sa hindi natin pakinig sa sinabi ng Diyos, ang counseling ng Diyos. Huwag kayong makikipagkaibigan sa mga hindi mananampalataya at nagawa natin talagang may tatama sa atin. Nandyan na yan. Ang gawin natin, Lord, tulungan niyo po kami na makasurvive, makalagpas sa ganitong problema. Bakit po? Sapagkat kung hindi tayo nakatuno sa Diyos, okay? Parang gitara, pag ang gitara hindi nasa tamang tono, ang pangit pakinggan. Sige man ang kakanta niya, maayos man sana yung tono. Magbisa naman yung tono niya, hindi magkaano sa kayong gitara. So alin sa dalawa, kapag wala ang Word of God na nagkukonek sa bawat isa, hindi po yan magiging maayos pakinggan. Naniniwala kayo? Sa isang mag-asawa na hindi parehas mananampalataya, are you listening? Hindi, kahit anong gawin nila, hindi maganda ang pakinig ng Diyos sa kanilang dalawa. Bakit po ang kanyang counseling, let there be, ano po, na dapat ang liwanag, ang mangingibabaw, hindi mayroong halo ang liwanag ng dilim. Kaya po sa creation pa lang, nakita natin ang greatness, ang kadakilaan ng Diyos, ang kanyang expression, ang pinapakita niya sa tao, na ito ang gusto niya, dapat magkahiwalayan eh. Kaya lang, dahil ang tao ay huwag na natin gamitin yung makukulit, matitigas yung ulo siguro, nangagayari, kasi David, yung sinulat niya ito, nagkasala din siya, kaya po nahalo ang kanyang buhay, nagkagulo-gulo. Di ba ba? Ang ganda-ganda na niya, hari na siya. Gumawa siya ng kasalanan sa harap ng Diyos. Yan ang nangyari sa kanya. Lahat ng anak niya nagkagulo din, nagpatayan. Pati yung anak niya gusto siyang patayin. Dahil po yan sa pinaghahalo natin ang kalooban ng Diyos, maayos, magkahiwalay ang dilim at liwanag. Pero pagdating dito, ay sabi ng Biblia, nagkaroon po ng problema. No? Kaya hanggang sa ngayon po mga kapatid, hanggat kaya natin, huwag nating paghahaluin sa ating family ang liwanag at dilim. Ibig sabihin, pakinggan natin ang salita ng Diyos because the Word of God is ipinakita ang kanyang greatness. Ano po? Sa creation pa lang magkahiwalay. Okay? Hindi naman piniling sinabay na nilalang ang lalaki at babae. Diba? Si Adan ang created, pero si Eva ay kinuha sa tadyang. Ibig sabihin, mayroon ang Diyos paghiwalay. Ano po, hindi niya pinagsama, pinagsabay. Okay? So dito ay, nung create niya ang buong universe, ang humahawak dito, para ito hindi magkabangga-banggaan, hindi magkagulo-gulo, okay, is the guiding, okay, power of His Word. Totoo naman po yun kahit sa mga pamilya sa mag-asawa. Pag wala ang salita ng Diyos, wala, hungkag yan eh. Wala po yan kaayusan sapagkat kahit anong gawin natin, nandiyan na yan, hindi sila magkaparehas. Okay? So ano ang gagawin natin? Ang solusyon, mag-pray tayo, Lord, maging maayos ang tuno namin sa pandinig mo, maging maayos ang pamilya namin na parehas kami liwanag sa iyo, magkakaroon po ng in connection, magkakaroon ng enlightenment, magkakaroon ng parehas, ng parallel, ang liwanag at ang family. Ano po? So, kapag ang ating buhay nakatune sa salita ng Diyos, yun po ang ibig sabihin ko, na kapag kahit yan ay hindi pa, ano po, hindi pa man siya mananampalataya ang ating kasama sa bahay o kasama sa buhay, pero pag ang salita ng Diyos nangingibabaw sa isa man lang, ito po ang kahalagahan dito. When our life is tuned with the Word of God, kahit anong gawin niyang mali, hindi mo siya papatulan. Bakit? Nasa tama ka eh. Nasa liwanag ka. Kahit anong gawin niya, mamahalin mo siya kasi niligay sa iyo ng Panginoon ang responsibilidad ng taong yan na kahit gaano siya kasama, niligay sa iyo na responsibilidad dahil matuwid ka na ikaw ay binigyan ng Diyos ng pangunawa, ang iyong isip at puso nakatune in sa Kanya, mangyayari ang kahilingan mo. Bakit? Ang Diyos ang nagkokontrol sa pamamagitan ng Kanyang salita.
Pero kung tayo mismo na mga nasa liwanag ay hindi na natin naka-inline ang ating o naka-parallel o naka-line ang ating buhay sa salita ng Diyos, wala na po. Kahit parehas pa yan liwanag, pag hindi ng salita ng Diyos nakagitna sa kanila at nagkokontrol sa kanila, sira na po ang kanilang family. Okay? So, at sa bagay na yan, okay, gagawin niya ang tama ayon sa kanyang nauunawaan. So, magiging maayos. E paano kung wala nga sa tono ang sinatawag mo sanang spiritual na sana siya? Nakaintindi sana ng salita ng Diyos. Christian sana. Kaso hindi niya ito pinakikinggan. Hindi na siya ang buhay niya, wala na, malayo na sa salita ng Diyos. So, papatulan niya na yung mga hindi dapat. Magkakaroon na ng kaguluhan ang buhay. So, yan po ang mapasin natin dito sa unang sinabi dito na ang sabi ng verse 6 and 7, okay, kaya ating babalikan sa verse chapter 33, by the word of the Lord were the heavens made. Kung halimbawa, parang pinalagay natin, by the word of God, kaya ang aming pamilya ay nagpapatuloy na gawa ng Diyos. Hindi gawa natin. Sabi ng isang verse, kahit gaano kaganda ang isang family, kung wala ang Diyos, wala rin ang bahay na yon. Okay? It is, may sinabi doon yung nagtatayo ng pamilya pala, yung nagtatayo ng pamilya na wala ang Panginoon na nakasintro dito, walang silbi ang tinatayo niyang pamilya. Verse 7, sabi dito, he that gathered the water from the sea together as an heap, he layeth up the depth in storehouse. So, yun po ang paliwanag sa verse 7, okay, na, biruin mo, may sariling kontrol ang tubig. Naku po yung elementary, nagtataka ako doon sa parang sapa namin kasi medyo konektado sa river basin ng Bicol River. Pag high tide, tumataas siya. Tapos pagka low tide, sabi ko, ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, mayroong gumagalaw doon. Yung pala, connected siya doon sa malaking ilog. Malaking sapa, maliit na sapa. So, anong ibig sabihin mga kapatid? Pag konektado ang buhay natin sa salita ng Diyos, kung ano ang sinasabi ng Bible, yun din ang gagawin natin. Tama po ba ako? Kasi ganun po ang konektado doon sa malaking river Sabi nga sa Sangsolbining, ang salita ng Diyos nakakonekta sa malaking dagat. At ito, halimbawa, nilagay mo sa pitch hill, at yung pitch hill ilalagay mo sa baso. Anong ibig sabihin noon? Galing sa Panginoon, sa isang marunong, isang nakakilala sa Diyos, sino itong baso? Pwede ito yung anak mo, pwede ito yung mga bata dyan sa labas, mga tao sa labas, na ito isasalin mo yung nanggaling na salita ng Diyos doon sa Panginoon. Yun po ang parang sa sulwin na ginagamit. Ano? So dito ay, pangalawa, maliban na ito po ang verse 6-7 ay nakita natin doon ang kapangyarihan ng Diyos, ang kanyang salita. Ano po? The greatness of God, ipinakita niya sa kanyang expression, sa kanyang creation, ang kanyang counseling, na ang kanya palang salita ay napakahalaga. Kasi kung ang salita ng Diyos ay mababaliwala, kahit sinong pinakamabait na pamilya pag wala ang salita ng Diyos at lalo wala ang Diyos sa sentro, walang mangyayari po doon. So, dito ay ang magiging natin dito, nakadipindi ba ang ating buhay doon sa sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita. Kasi parang pag binabasa mo ang Bible, parang nagsasalita ang Diyos, parang nagka-counseling siya, parang nangungusap siya Anak, huwag kang kakaliwa, huwag kang kakanan, sapagkat pag nagpatuloy ka naman ang palataya, magiging prosperous ang iyong daan, sabi kay Josue, kay Joshua. So, sana walang makakuha sa atin, walang makapagnakaw sa atin ng napakagandang counseling ng Panginoon sa atin, yung salita ng Diyos. Pero mayroon po akong naisip dito Sino kaya ang nagnanakaw ng pagkakataon na ang salita ng Diyos parang nagsasalita, nagka-counseling sa atin? Sino kaya ang nakapag-aagaw nito? Di ba? Alam nyo na yan Oras. Di ba? O kaya naman yung oras mo, free time, imbis na yung salita ng Diyos, ang i-meditate natin, sino ang nagagawa natin? Ano ang nagagawa natin? Yung ibang bagay. Bisan yung mga anong laro sa cellphone, medyo yun ang natin nauuna. Huwag sanang nakawin nito ang counseling ng Diyos ayon sa kanyang salita, sapagkat makapagreal salita ng Diyos, na kapag ang salita ng Diyos hindi naka-tune in sa buhay natin, tagilid ang ating buhay. Kaya dito po ay sana huwag maagaw, huwag manakaw ng anumang bagay ang salita ng Diyos sa atin na para bang nagsasalita siya, nagka-counseling siya sa atin, nangungusap siya,
nakikiusap siya. Mayroon pa po pakikiusap ang Diyos dyan eh. Diba? Ang dami pa nga eh. So, His counsel for you ay huwag sanang makuha ng ibang anuman yan, anong kaabalahan yan. Okay? Sapagkat dito po, mayroong plano ang Diyos sa bawat isa. Sa bawat individual, may plano ang Diyos. Ano po yon? Okay? Sabi ng verse 6 and 7, kung paano niya si Moses, di ba? Si Moses, isipin mo, pinapatay lahat ng mga ilalaking anak ng Israel. Plano talaga ng hari. Walang dadaanan ang Kristo. Walang mabubuhay na Christ na magiging Savior. Nandun yan sa plano si Satanas, ginamit niya si Paraon. Sabi ni Paraon, lahat ng mga bata ng mga anak ng Israel, ito, magmula sa bagong silang hanggang pa 12 years old, katulad ng edad ni Christ nung pinapatay ang mga bata nung naisilang si Christ. Di nila makita eh. So ang tansya ni Herodes, mga 12 years old na. Sabi niya, mula pagkasilang hanggang 12 years old, patayin lahat. 2 beses inulit na gustong patayin ng kaaway ang lahi at dadaanan ng magiging lahi ni Jesus. Bakit po? Ayaw ni Satanas na makarating tayo sa totoong pananampalataya. Kaya dito po ay bawat individual sa atin may plano ng Panginoon. Ano kaya ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin? Ano po? Una, okay, nung si Moses niligtas niya, alam niyo naman istorya, di ba? Nung ibinigay sa basket, pinaanod kasi kung sa mga gilid-gilid, kung saan sa may itago, madidinig ang ingay ng bata. Pero pag sa sapa, wala namang tao sa sapa eh. Sa mga picture, malapad din yung sapa. Pero isipin mo, nakaisip yung prinsesang maligo doon at makita niya yon. Sino kaya sa palagay nyo ang nagsalita doon na, sa oras na ito, ikaw na tao ka, pumunta ka doon at doon ka maligo? Sa palagay nyo sino? That is the counseling of God, His plan. Ang kanyang plano sa bawat individual ay hindi po yan mababago ng sino man. Sabi ng iba, ito na yung destiny mo. Walang destiny doon, kundi ang kalooban ng Diyos ang dapat makita natin dito. Sa apostol, si Joshua, si David. Diba? Nung si David, dapat patay na ito eh. Bakit po namatay na dapat si David? Doon pala sa pakipag-away niya sa leon, ay ang leon po baga malaki. Mas malaki sa tao yan. Paano niya itong napatay? Kaliit lang naman ni David, bata pa siya. Yung lubo, okay? Yung uso, di ba? Yung mga apostol, naubos yung mga apostol, si Stephen, sinunog. Di ba? Binato. Tapos sinunog, at pinagpapatay sila. Sino pang mga istorya doon? Great men and women sa Bible, sa history, di ba? Kaya nga yung nung panahon ng Dark Ages, yung mga Baptist talaga, na hindi naniniwala sa mga infant baptism, naninigan sila na ang baptism ay para sa mga adult na. Dahil po dito, lumalabas sila yung mga kaaway ng buong religion group. Ang ginawa sa kanila, tinusok sila ng kawayan at sila ay sinusunog. Pero habang sila po ay sinusunog, itong mga Kristiyanong totoong ito, nag-aawitan na parang may dumarating, Panginoon, andyan ka na pala. Nagulat yung hari na halos itong mga tao ito, habang sinusunog mo, parang tuwang-tuwa pa sila na sila ay nasusunog. Yun po ang totoong pananampalataya. Dahil ang kanilang nasa isip at puso, ang kalooban, ang salita ng Diyos na kanilang natutunan at natanggap, ay kanila itong pinaninindigan. Kaya almost persuaded, almost na yung hari ay maniwala doon sa nakikita niya sa pamumuhay ulakad ng mga Kristiyanong pinapatay nila. Take note mga kapatid na dito po, ang sinasabing Lord Counsel o yung salita ng Diyos na nababasa natin na parang nangungusap siya habang binabasa natin, ang kanyang puso, ay siyang, sabi niya dito sa verse 11, pagkalabas ng verse 11, nakakaputol-putol yung aking word, okay? Verse 11, tingnan niyo po, the counsel of the Lord, po, yung kanyang mga sinasabi para sa atin, sabi doon, standeth forever. Ano ba na ang mangyari sa mundo, nakasulat ng salita ng Diyos, nandoon ang paniniwala natin, kapag nagbago ka, ikaw ang lugi. Kasi pagkat ang salita ng Diyos, hindi mo yung magbabago. Sabi niya dyan, the counsel of the Lord standeth forever, at ang kanyang plano, ito na po, ang plano niya sa kanyang puso, sabi niya verse 11, ay sa lahat ng generation mula kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, sa Israelita, hanggang sa ating mga Gentile. Yan po ang katotohanan dyan. Na ang kanyang counsel nagmumula sa kanyang puso, mula sa puso ng Diyos, na ang sabi niya ay ang aking sinasabi sa inyo hanggang sa generation na ito, ang aking plano sa inyo. Kaya po nakarating sa atin ang pananampalataya dahil isa sa plano ng Diyos na tayo'y makakilala sa Kanya ayon sa verse 11. Okay? Verse
Ano na tayo? Balik tayo ng verse 10, okay? Or verse 12. Ang pangalawa dito, mga kapatid, hindi lamang ang greatest ng kanyang o pinakita niya ang kanyang sabi ko kanina, yung kanyang expression, yung kanyang pagmamahal siguro, pag-ibig at pagmamalasakit sa atin sa kanyang creation ay nandoon ang kanyang salita nagsimula. Pangalawa, verse 10, 11 and 12, siguro verse 12 na lang tayo mag-concentrate. Sabi ng verse 12, okay, blessed is the nation whose God is the Lord. Palagay nyo ang bayan natin, mapalad ba tayo? Siguro hindi tayo pare-pares dyan, pero sa tingin nyo mapalad tayo. Bakit po? Maluwag pang nababasa ang Bible. Sa ibang bansa, hindi na eh. So, dito po sabi ng verse 12, blessed is the nation whose God is the Lord. Ang number 2 natin titingnan, the greatness of God among the nation. Yung kanyang kadakilaan sa mga bansa. Yung Israel, liit-liit, di ba? Ang mga paligid inaaway siya. Pero ayon sa report, may gumagawa daw niya na yung paparating na sa Antichrist daw. Pero ayan na natin, pero yan din naman po ang sabi ng Bible. Ano pa na pag ang Israel sa paligid inaaway niya, ang sabi ng Biblia, malapit na siya bumalik. Ang tanong, handa na ba tayo sa pagbabalik ng Panginoon? Ano mga kapatid, mahirap itong sabi nga natin na paniwala ng todo. Bakit po? Paano kung pastor, kung pamilya mo na lang na dyan simbahan? Mga kapatid, kung sakaling dumating ang pagkataon na pamilya ko na lang, at halimbawa pati pamilya ko hindi na maniwala dito, maniniwala pa rin ako sapagkat yun ang sinabi ng Bible ko. Yun ang counseling ng Diyos sa akin. Yun ang naituro sa akin ng Biblia na salita ng Diyos. So, number 2, the greatness of God among the nation. Okay? Sa verse 12, sabi doon, okay, blessed is the nation whose God is the Lord, and the people whom He hath chosen for His own inheritance. Kung mapasin nyo yung taong kanyang sariling pinili, paano, bakit pinili? Hindi ba pwedeng lahat? Yun ang sabi ng salita ng Diyos. Yun ang kanyang counseling, yun ang kanyang pakiusap, yun ang kanyang sinasabi sa atin. Sabi niya ng verse 12, sa Tagalog, mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon, ang bayan na kanyang pinili bilang kanyang mana. Okay? Kaya ko na sabi kanina na parang alanganin ako na ang Pilipinas ay ang Diyos, ang kanilang Panginoon. Kasi po may mga mas maraming porsyento sa Pilipinas, ang Diyos nila ay bato at kahoy. Napapansin niyo ba yun? Ilang porsyento lang tayo eh. Kaya pagdating dito sa expression na ito, that the greatness of God among the nation, ang prayer natin, sabi ng, yung madalas kong binabanggit na nasa sa nakalagay, if my people which are called by my name shall humble and pray. Yun po ang trabaho natin. Mamaya mag-pray tayo. Pag-pray natin na ating bansa at nandun na po sa request yan. So dito po ay ipinapakita dito ang blessedness ng isang bansa. Yeah. Nung panahon ng 80s, yung mga kasamahan ko sa simbahan nakakarating ng Middle East. Nagba-Bible study sila, pero alam ginagawa nila. Maglalagay sila ng proof doon, may lamesa, may mga pagkain, tapos may taklob yan habang nag-worship sila. Mayroong camera yan, pagka nakita nilang paakyat na yung mga authority, ang gagawa nila, okay mga kapatid, lalina kayo dito. Pagbukas ng pinto, bubuksan nila yung mga nakatakip na pagkain, kakanta sila, Happy birthday to you. Aalis na yung mga authority. Ganun po kahirap sa ibang bansa sa Middle East, maging Kristiyano. May napapauwi, may nakukulong. Okay? So, yan po ang kahirapan. Pero mapalad ang bansa na katulad natin, na kahit hindi tayo full na ang Diyos ang Panginoon ng ating Panginoon, marami tayong mga kasama na nagsasamba sa Diyos-Diyosan, ang blessing pa rin natin bilang bansa na tayo po ay ang iilang mga Kristiyano. Nakikinig pa po ba kayo? Tayong iilan na lang tayo dito? 2, 4, 6, 8, 10. Wala na nga 20. Ang sabi ng Biblia sa verse 12, ano po, na ito po ay ang kanilang buhay naka-align, ang kukunti na itong buhay na sa kalooban ng Diyos, sabing align, okay? Nakalinya, ano po, sabihin natin, at ang purpose ng Diyos sa kanilang buhay, nagagawa nila, maliban na pag may purpose ng Diyos sa atin, kinukontra natin. Yun po ang mahirap, okay? Kaya dito,
saya ng isang bansa na kung saan ang kanilang Panginoon ay ang Jehovah o ang ating Panginoon. Okay? The self-existent one or the eternal God. Verse 12, sabi po dyan ng huli, yung own inheritance, ano po yan? And the people whom he hath chosen for his own inheritance. Ito yung pinakamabigat, hindi maintindihan ng marami. Well, kanya bilang kanyang mana. Paano tayo naging mana ng Diyos? Di ba? Bakit po tayo? Pag sinabing mana, masayang masaya ka, di may mana ka eh. Ibig sabihin si Jesus, masayang masaya kasi may mana siya. Opo. Yung pinag-inipo ng Ama sa Kanya, mana niya yon, at tayo yung mga mananampalataya, wala siyang naiwala, at maipipresenta niya itong tuwang-tuwa sa Panginoon, Ama, ito ang aking mana sa iyo, ito yung mga naging matibay, ito yung mga nagpatuloy. Pero ang problema, pag tayo yung mga nakakarinig ng counseling, ng salita ng Diyos, nababasa natin, at hindi natin ito nasusunod at nakukontra natin, natutuwa kaya ang ating Panginoon na sabihin, ito po Ama ang aking mga mana. Okay? Tayo ay mana. Bakit tayo naging mana? Mahalaga tayo. Sa Panginoon tayo mga perlas ng Panginoon. Okay? So dito po, napakasaya ng bansa na sa Kanya ay naniniwala. So, 3 beses masaya ang Israelita na sila ang bayan ng Diyos. Pero masaya din po tayo na kahit tayo mga Gentile, dahil sa katigasan ng ulo nila, ibinaling ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin. Na nung tayo mga kasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Yan po ang ating mapalad na biyaya. Ano po? Na despise ng tayo mga hintel, ay tayo po'y pinili rin ng Diyos upang maging peculiar people, na ito po ay maging special para sa Kanya. Last but not least, tapusin ko na po ito kahit time na. Okay? Di pa man, kaya pa. Number 3, verse 12, binasa natin. Balikan natin 10, 11, 12. Sabi dito ng 10, 11, 12, the Lord bringeth the counsel of the Henoth, he maketh the device of this people of none effect. The counsel of the Lord is standeth forever, the thoughts of his heart to all generation. Blessed is the nation whose God is the Lord, and the people whom he hath chosen for his own inheritance. Para sa kanyang sarili. Mapalad ang bansa, ang sabi ng verse 12, at ang mga tao, mapalad ang mga tao na pinili ng Diyos para sa Kanya. Okay? Hindi po tayo ang nagpilit, kundi pinili ng Diyos yan, ni Kristo, para sa Kanya. For His own will, for His own pleasure, hindi sa pleasure ng kung sino man. Ito po ay pleasure ng ating Panginoon. Panguli, the greatness of the plan of God. Paano naman po napasok ang plan dito? Okay? The plan of His heart to all generation. Balikan natin ang verse 11. Okay? Sabi doon, the counsel of the Lord standeth forever, the thought of His heart. Sa Tagalog, tingnan natin. Okay. Ang Panginoon kailanman ay nanatili. Ito yung salita niya. Ito yung mga plano niya sa ating, yung kalooban niya na plano sa atin. Diretso yun eh. Ang nangyayari kung bakit nawawala tayo sa tamang pagpapala, tayo yung lumilihis doon sa gusto ng Diyos. Ang gusto niya, ganito ka. Gusto mo naman, ganito ako. So yung po tayo nagkakaproblema. Pero tingnan niyo po ang verse 11. Ang mga iniisip ng kanyang puso. Alam niyo ba ang iniisip ng Diyos? Alam niyo ba ang puso ng Diyos? Tingnan niyo po ito maibig mga kapatid. Kasi hindi po tayo kahapon lang nakaintindi ng salita ng Diyos. Matagal-tagal na rin tayo. Bakit nagkakaroon ng problem ang bawat ginagawa natin sa trabaho, sa bahay, sa kung saan-saan? Bakit po? Bakit ang iniisip sa kanyang puso ng lahat na saling-lahi nasa plano, nasa isip tayo ng Diyos, mahal na mahal tayo, kaya nga siya nagka-counseling sa atin. Ang problema, habang tayo sumusunod, hindi tama ang pagsunod, taliwas ang ating pagsunod, kumukontra ang ating pagsunod, nagre-rebelde ang ating pagsunod, kaya po nagkakaroon ng problema ang ating buhay. Okay po? Sana po, pag-isipan niyo ito maigi. Po? The plan of His heart to all generation ay hindi po ito para bang pare-parehas ang isang tao. Excuse me.
Magsisirok siya, tapos papasa niya sa akin, papasa niya doon, papasa niya doon. Hindi po ganun ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi po yan Xerox copy. Sapagkat dito po ay, ang sabi niya sa verse 11, the will of God does come not from machine. Ang kalooban niya hindi galing sa makina. Ang plano at kalooban ng Diyos galing sa kanyang puso. Ang puso niya mapagmahal, ang puso niya maalagain. Ayun sa kinamit kanina, ay yung hallelujah, what a Savior. Ano po ang tatlo doon? He is keeping, ano ba yun? Sa chorus, diba? Ang dami nun. Yung po ang puso ng Diyos sa atin. Bakit nagkakaroon tayo ng problema? Pag-aralan mo kung ba't nagkakaproblema ka. Dahil sa hindi mo nasusunod ang kalooban ng Diyos. Yan po ang sinasabi ng verse 11. Tingnan niyo po, ang mga naisip ng kanyang puso, hindi natin alam puso na iniisip ng Diyos. Siguro iniisip ng Diyos ngayon, mga 1 taon pa, gaganda ng gusto ang inyong buhay. Bakit hindi gumanda? Sapagkat hindi tayo sumunod sa counseling niya, hindi tayo sumunod sa kanyang pangusap, sa kanyang pangangaral, hindi tayo sumusunod dahil ang mas gusto natin, yung ating paglago na maging kilala tayo, maging sikat tayo. Sabi natin, mas magaling ako sa kapatid ko. Ganun ang mga priority ng ating isip. Pero dito po ang sabi ng Panginoon sa verse 11, ang mga iniisip ng kanyang puso, lahat ng salin lahi, lahat ng magiging anak at apo natin, nasa puso, nasa isip ng Diyos. Maganda ang kanyang plano kung ituro natin ang tama bilang mga magulang sa ating mga anak, ang tama. Alala ko ito. Diba? Kapag talaga maraming nakikita ang mga anak na maliit, ang mga batang maliit, may nakikita ang mga bad, ang daling kopyahin. Pero pag mabuti, ay hindi ka makikita ka gano'n, kukopyahin. Ang madalas kinukopya ng batang maliit ay ang bad. Mapapag-observe niya yan Siguro kayo mismo magtataka bakit. Kaya minsan mas maganda na nung araw, yung mga bata sa amin, si ano lang minsan kasama noon, si Marlene sa bahay. Pagdating namin sa hapon, ang daming bata pumapasok. Nasasala namin kung anong sinasabi nila. Okay. Mas maganda ang ganon, kisa yung makikipaglaro, may kalaro ka na, may mga dalang alam niyo na laging nababanggit ko rito na minsan sinilusob kami ng nanay. Yung pala, akala kong galit Sabi, bakit? Ano bang ginawa niyo kasi yan? Nung makita kami, sabi sa amin, pasensya na po, di namin alam, bawal pala magmura dito. Pag-uwi nila, nakita ng mga kapitbahay, ba't magulo doon, dala na yung anak niya, kasi may ginawa. Okay. So doon natin mapapakita na ang kalooban ng Diyos, ang kalooban niya hindi para tayo ay masira, kundi ang plano niya, sabi niya, dito sa verse 11, ang mga iniisip ng kanyang puso para sa mga susunod na mga bata at mga susunod na bata pa, ay yung salita niya. Hindi yung mga kung anong nakikita sa labas. Yun po ang kanyang kalooban dito. Okay? Sabi dito ng verse 11, okay, na hindi tayo pare-parehas, may kanya-kanya tayong kalooban ng Diyos. Ang kalooban sa kanya iba, ang kalooban sa kanya iba, ang kalooban sa iyo iba. Hindi tayo Xerox copy. Okay? So dito, ang sinasabi ng verse 11 na yan, na ang puso ng Diyos hindi katulad ng makina. Hindi katulad ng tao. Ang puso ng Diyos ay perfect. Perfect ang plano sa atin. Kaso, bakit nagkakaroon ng problema? Para kasi kung isipin natin ang isip ng Diyos sa bawat bata dito, halimbawa, pare-parehas. Ipapax niya lang ito, di ba? Ginagano ng Xerox, ipaka-Xerox, ipapax. Fax machine, nung uso pang fax machine. Ngayon, siguro text o kaya video, ipapadala. Parang ganon, di ba? Pero iba-iba po ang plano ng Diyos sa ating mga buhay. Ang sabi niya dito, ang kanyang counsel, ang kanyang kalooban, ay mula sa kanyang pusong banal, pusong malinis, at pusong nag-iisip ng ikagaganda ng buhay ng kanyang mga anak. Hindi naman tayo naman, ang iniisip naman natin, maging magaling kisa mas nakakalamang. So yun po ay malabo, hindi tayo pwedeng magsama ang laman at ang spiritual. Yun po ang sinasabi dito sa verse 11. Verse 11 pa rin, sabi doon, okay, alam niyo po ba ang relo? Sino may relo katulad ko? Nakakita na ba kayo pag nakapagawa kayo ng relo? Ang relo, pag umaandar ang mga gear niyan, yan po ay hindi pare-parehas ang ikot pa kanan. Sino nakakita na? Ang relo, umaandar yan, may pasalubong at may, di ba? Hindi pare-parehas ang takbo, pero
Ang lahat ng gear na yun na maliliit, kaya nga ang mayroong eye loop yun eh, may eye, ano ito? Hindi eye, tama, eye loop yata yung tawag doon sa salamin na yon. Bakit tinitinit? Sapakat napakaliit. Doon sa maliliit na yun, puro gear, ang takbo ng isa pa ganun, ang takbo ay patras, ang takbo ng isa, balik-balik, trik, gano'n, di ba? Nakita nyo na, ibig sabihin. So therefore, dito po kung ang buhay ng isang tao, katulad ng relos. Hindi sila pare-parehas, minsan may pakontra, minsan may salubong, minsan may dumadaloy na lang, sumusunod lang sa uso, ano po. Yet, they serve the intent of the clock. Kahit pasalubong sila, kahit pabalik-balik lang siya, ang buhay niya, pero nasa-serve nila ang intention ng relos na magbigay ng oras. Tama? Therefore, kung sabi ng verse 11 na ang counsel ng Diyos, ang kanyang plano sa atin, ang puso niya, hindi tayo pare-parehas, kahit may pasalungat ang buhay, kahit may nag-aaway na buhay, kahit may nag-aapihan na buhay, pero ang plano ng Diyos sa kanila, makapag-serve ng tama, malugod ang Diyos na naglalang sa kanila, at magawa nila ang tama bilang ang kanyang salita ay nagbigay ilaw sa ating paanan at naging liwanag sa ating mga mata ay sa salita ng Diyos, ay dito po. So, ang providence o ang pagbibigay sa atin ng Diyos ng pagpapala na kahit tayo ay tumatakbong pasalungat sa kalooban ng Diyos, ang kanyang pangako sa atin ayon sa verse 11. Tingnan niyo po ang pangako ng Diyos sa verse 11. Okay. Ang mga iniisip ng kanyang puso para pa rin sa kanyang mga minanang tao. Doon natin siya maka-appreciate, Lord. Thank you sa kabila ng aking pagsalungat, sa kabila ng aking pagkontra, aking pagrebelde, ang puso muna sa amin pa rin at magiging apo ko sa tuhod. Yun po ang kaibahan ng Panginoon natin. Kaya sabi niya dahil sa verse 11, so sa buong mundo, ang kanyang providence, ang kanyang bilang Diyos na mahabagin, mapagbiyaya, na kahit tayo kumukontra, kahit nagrebelde tayo, ang kanyang pangako, na isi-serve pa rin natin na magbigay tayo ng kapurihan sa Kanya, magbigay tayo ng pasasalamat sa Kanya, magbigay tayo ng luwalhati sa Kanya, lalo sa Kanyang tahanan, na doon tayo nakikita ng Diyos at naluligayahan siya, pagbuo tayong nagsasamba at nagpupuri. Ano po? So dito ay na-accomplish natin o nagagawa natin ang kalooban ng Diyos na kung saan ang Kanyang purpose, ano po, na siya ang sentro ng lahat ng kanyang mga anak at kanyang mga minamahal. Kaya dito po mga kapatid ay ang katalinuhan ng Diyos, ang kanyang kapangyarihan, okay, ang siyang gumawa ng plano sa iyo, sa akin. Pwede mong sabihin, Pastor, di ko alam ang plano ng Diyos sa akin. Sabi ba ng Bible? Iyon ang kanyang counseling. Huwag kayong matakit kung ano ang bukas. Basta kilala natin kung sino ang Panginoon ng bukas. I don't know about tomorrow, but I know who holds my hand. Ano po? So dito ay ang lahat ng nangyayari sa atin maganda dahil galing sa puso ng Diyos. Nagkakaroon tayo ng pangit na eksperyensya dahil sa ating pagsuhay, sa ating hindi pagkarinig o pagtalima doon sa kanyang counseling na nandoon sa kanyang salita. Okay? Ito po yung expression ng kanyang pagmamahal sa atin. Pero anong ginagawa natin sa kanyang pag-ibig? Binabaliwala natin. Ito ang gusto ko, Panginoon eh. Ang gusto ng Panginoon, ganito ka. Panginoon, ang hirap, puro problema. Ganun tayo kagad, reklamo tayo. Ang hindi natin alam, gaya ng isang dito po ako magtatapos. Okay? Bilang na ang pag-ibig ng Diyos, okay? Na kapag tayo naka-stay tuned sa kalooban niya, pag nasusunod natin ang kalooban niya sa atin, He will guide us hanggang matapos ang mundong ito. Isang araw, mayroong naghuhukay ng ginto sa amin mga kamag-anak ko po, mahilig dyan, nabigyan nga kami ng bato na ganito kalalaki, yung parang tae ng bulate, ganito kalalaki. Nakita ko talaga nakaano sa parang gold na bato, andoon, ang dami, nakaganon, tapos may maputing bato. Hindi pare-parehas. May parang ipot, tapos yung isang side niya, ginto talaga. May naghuhukay, sabi ng mga tao, huwag ka na maghukay dyan kasi hinukaya na yan, wala ka na makikita dyan. Ang ginawa ng kamag-anak namin, nagtsaga siya. Mahirap, mainit, malalim na. Tapos ang lalim na siguro mga
Mag-iisang kawayan na yung hukay niya. Sinabi niya sa mga kaibigan niya, wala, tama na yan, magpahinga ka na, wala ka makukuha dyan. Nung paakyat na, nag-iisip na umakyat, ang ginawa niya, naghukay pa siya ng isang pala. Alam niyo, yung palang hukay na yon, bago magkaroon ng ano, kasi po ang Paracali, malambot na lupa yan, kasi puro yung butas at malapit siya sa dagat. Yung palang kanyang natumbok, na hinukayan niya, dati na po pala yung may naghukay doon na, ang ginagawa nung una ay tinatapon doon habang naghukay siya dito sa kabila, isinushoot doon sa kabila. Nung gumuho ito, natakpan. At doon naman siya napwesto. At nung isang pala na lang pala ang distansya, inaalok na siya, alis na tayo, wala tayong makukuha. Medyo nag-isip siya. Baka naman, isang pala na lang. Totoo ang naisip niya, isang pala, pag tumbok niyang ganyan, nahukay niya, nakapagpatayo siya ng isang gilingan ng ginto doon sa Paracali. Ewan ko hanggang na doon pa. Ang punto natin din mga kapatid, sa counseling ng Diyos, sa Kanyang salita, habang binabasa natin, minsan nakakaantok, walang gana, tapos may istorbo ka pa, pero hindi mo alam, habang nagbabasa ka, habang nagiging masarap sa iyo ang pagbabasa, doon mo na pala malapit na palang makuha ang pinakaginto, ang pinakaunawa ng espiritual na ibibigay ng Espiritu Santo kung magtsatsaga kang pakinggan ang Kanyang counseling, ang Kanyang salita, ang Kanyang pakiusap, ay doon ka pagpapalain. Kaya nung pagtumbok niya ganyan, nakuha niya yung isang halos, isang basket na puro ginto ng natibag na at tipon-tipon na. Ganun din po siguro sa atin. Habang tayo po ay nag-aaral, ng salita ng Diyos, sumusunod dito, baka mamaya naaagaw na ng oras natin ng iba, may mga ginagawa, yung ating mga pinagkakalibangan, baka mamaya isang hukay na lang pala, blessing na sa iyo at magkakaroon ka na ng paglago. Hindi nangyayari sapagkat nasusunod ang ating mga gusto. Harap po may natutunan po kayo. Tayo po ay mag-close sa panalangin. Nagilang Diyos, salamat po na napag-usapan namin ang iyong counseling, ang iyong salita, na salita mo yung makapangyarihan, na paghihiwalay niya ang dilim at liwanag, at dahil sa iyong mga salita, Panginoon, kung ito'y aming susundin, ay mapapaganda sapagkat ang plano mo mula sa iyong puso. Wala kang planong hindi sirain kami, kundi ang plano mo, gumanda ang aming mga buhay. Lord, tulungan mo kami na hindi makapagkontra, hindi makapagrebelde, hindi maiwalang bahala ang iyong mga salita, kundi ito'y aming sundin, ito'y aming mahalin. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.